Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at tayo po muli mag-share po ng daily devotion. At nandito na nga po tayo ngayon sa Numbers 27 at akin pong i-share dito po sa verses 1-3 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, ang kahilingan ng mga anak ni Selopihad. Sinabi ni Maala, Noah, Hogla, Melka at Tersa ay mga anak na babae ni Selopihad. Si Selopihad ay anak ni Gilead na anak ni Mangger na anak ni Manases na anak naman ni Jose. Lumapit ang mga babaeng ito kay Moises sa paring si Eleazar at sa mga pinuno ng Israel sa harap ng tuldang tipanan. Sinabi nila, ang aming ama ay namatay sa ilang, hindi siya kasamang namatay sa pangkat ni Korah na naghimagsik labang kay Yahweh. Subalit namatay naman siya dahil sa sarili niyang kasalanan. Namatay siyang hindi nagkaanak na lalaki. Purihin po yung Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. At muli, tayo po ay magsishare sa ating daily devotion sa number chapter 37, verse 4 hanggang 6. Bakit ang pangalan ng aming ama ay aalisin sa angkan niya sapagkat siya hindi nagkaanak ng lalaki? Bigyan ninyo kami ng pag-aari sa gitna ng mga kapatid na aming ama. At dinala ni Moises ang kanilang usap sa harapan ng Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinabi, ang mga anak na babae ni Salpaad ay nagsalita ng matuwid. Bibigyan mo nga sila ng isang pag-aari na pinakamana sa gitna ng mga kapatid na kanilang ama. At iyong isasalin ang mana ng kanilang ama sa kanila. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, number chapter 27, verse 7-9. Ang mga anak mga babae ni Salpaad ay nagsasalita ng matuwid. Bibigyan mo nga sila ng isang pag-aari na pinakamana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama. At iyong isasalin ang mana ng kanilang ama sa kanila. At iyong sasalitain ng mga anak ng Israel na iyong sasabihin, kung ang isang lalaki ay mamamatay at walang anak na lalaki, ay iyong ngang isasalin ang kanyang mana sa kanyang anak na babae. At kung siya ay walang anak na babae, ay iyong ngang ibibigay ang kanyang mana sa kanyang mga kapatid. Amen. Naibabasahin ko po, Numbers chapter 27, verse 10-12. At kung siya ay walang kapatid, ay inyo nagang ibibigay ang kaniyang mana sa magkakapatid ng kaniyang ama. At kung ang kaniyang ama ay walang kapatid, ay inyo nagang ibibigay ang kaniyang mana sa kaniyang kamag-anak na pinakamalapit sa kaniya sa kaniyang angkan. At kaniyang aariin at sa mag-anak ni Israel ay magiging isang palatutunan ng kahatulan gaya ng inutos ng Panginoon kay Moises. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sumapa ka sa bundok na ito, nag-abilim at tanawin mo ang lupay na aking ibinigay sa mag-anak ni Israel. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa Bilang chapter 27 verses 13-14. Ito po ang nakasulat. Pagkatapos mong makita ito, sasama ka na sa piling ng mga yumaumong ninuno tulad ng kapatid mong si Aaron. Dahil noong nagre-rebelde ang mga Israelita sa akin doon sa bukal ng ilang ng Zen, sinuway ninyo ni Aaron ang aking utos na ipakita ang aking kabanalan sa mga mamayan. Ang bukal na ito ay ang Meriba na sa Kadis sa ilang ng Zen. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Numbers chapter 27 verses 15-16. Moses said to the Lord,
May the Lord, the God of the spirits of all mankind, appoint a man over this community. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay makikita sa Bilang chapter 27 verses 17 to 18. Ito po ay para kay Mark. Ito ang nakasulat. At mangunguna sa kanila sa labanan upang ang inyong mga mamayan ay hindi maging tulad ng mga tupang walang tagapagbantay. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, ipatawag si Josi na anak ni Nun na puspos ng espiritu at ipatong mo ang iyong kamay sa kanyang ulo. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa Bilang chapter 27 verses 19 to 20. Ito po ay para kay Ivan Venturelio. Ito po ang nakasulat. Patuyuin siya sa harapan ng paring si Eleazar at ng buong kapulungan. At ipaalam mo sa kanila, pinili mo siya para pumalit sa iyo. Ibigay mo sa kanyang ang iba mong kapangyarihan upang sundin siya sa buong mamamayan ng Israel. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang pagpapalang gabi po. Ang aking pong ibabahagi ay matatagpuan sa Bilang chapter 27 verses 21 to 23. Kasabi rito, kay Eleazar niya malalaman sa pamamagitan ng Urim kung ano ang aking kalooban. Kung ano ang sabihin ni Eleazar ay susundin ng buong kapulungan. Sinunod ni Moises ang lahat ng sinabi ni Yahweh. Ipinatawag nga niya si Josue, pinatayo sa harapan ni Eleazar at ng buong bayan. Pagkatapos ipinatong niya rito ang kanyang mga kamay at ipinahayag na kahalili niya. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen.